akin. Nagtaka ako dito sa taong ito kasi professional daw. Babayae. Napagtapos daw yung anak niya. Sino nga yung anak niya na napagtapos niya pero hampas lupa pa rin, pulubi pa rin. Aga nga nagkasawa eh. Aga nga nagkasawa. Ayan, may post pala silang ganyan. Sino kaya yung nilalait nila, no? Gusto ko sanang maawa dun sa nilalait nila, pero parang mas kawawa yung mga nanlalait. Ang lakas maka-comment na, ang aga nga nag-asawa eh. Buti na lang yung mga anak ko kahit maagang nag-asawa, tapos na ng college at mga nagtatrabaho. Baka mag-boomerang na naman yung mga sinasabi nila dyan sa kanila. Kasi yung anak ko, talagang napagtapos ko talaga yon. Professional talaga yon. 2 kurso ang natapos nun. Tapos, ano pa siya, board top notcher pa siya. Ngayon, sa hospital siya nagtatrabaho. Puro naman, hindi mo na matatawag na pulubi yung ganito yung itsura, di ba? Or hampas lupa. Kasi, hindi naman sila ganun kayaman, pero hindi mo naman masasabi na hampas lupa silang katulad ko, 'di ba? Kasi yung anak ko sa edad na 25 years old meron na rin naman siyang naipundar, 'di ba? So sa edad na 26 bago siya nag-asawa ay meron na silang sariling bahay na uuwian ng kanyang napangasawa. So ngayon, kahit papaano nakakapagpundar sila, meron silang sariling sasakyan. Malamang ako, hampas lupa pa rin ako kasi ako naman hanggang lupa lang. Diba? Hanggang dito lang ang pa ako sa lupa. Hindi katulad nila na mga lutang. Kala mo naman ang layo na ng mga narting. Diyos mio, Marimar. Pero yan lang din talaga. Ako, katulad ng mga pangaral sa amin ng tatay ko, 'di ba, na wag nating gawing Diyos ang pera. Wag tayong maghangad ng masyadong marangyang buhay, yumaman, kung yun naman ang ikakasama ng ugali mo. At yun din ang palagi kong pinapangaral sa mga anak ko, na wag niyong sasambahin ang pera. 'Di ba? Okay na yung nabubuhay kayo ng marangal, magsikap kayo na maiangat ninyo ng kaunti ang inyong mga buhay. Yung mga anak ko naman, awa ng Diyos, proud naman talaga ako sa kanila kasi nagsikap sila na makapagtapos ng pag-aaral. Dire-diretso yun, walang hinto-hinto. At pagkatapos nila mag-aral, nakakuha naman sila, nakapag-apply naman agad sila ng trabaho. At ito nga, nakakapagpundar na sila kahit papano. At yun ang palagi kong sinasabi sa kanila, huwag nyo nang hangarin na yumaman. Sapat na yung meron kayong regular na trabaho, mag-ipon. Ay, katulad niyan, makakuha kayo ng ganito kaliit na bahay na magiging komportable kayo. Meron kayong sasakyan na isa na pwede nyong gawing service. So, okay na yun. Huwag nang masyadong manghangad ng sobrang yayaman kayo kasi baka yan pa yung maging mitsa ng buhay mo. Or, baka yan pa yung ikakasama ng mga ugali ninyo, 'di ba? Or yan pa yung maging dahilan para maging masamang tao kayo. Wag na. Sapat na yung simpleng buhay ka lang pero hindi ka nananakit ng kapwa mo, hindi ka nangaapak ng kapwa mo, wala kang sinasagasaang tao, hindi ka nagsasalita ng masama sa kapwa mo, 'di ba? Hindi ka nakakasakit ng masama sa kapwa mo. Yun ang importante doon. Kaya hanggang ngayon, yun ang palagi kong pinapangaral sa mga anak ko. Magpundar kayo, huwag kayong umasa sa mga magulang nyo kapag kayo ay mga nag-asawa na. Sobrang proud ako na napagtatapos ko sila at napalaki ko sila na marangal kahit ako lang mag-isa. Wala akong inabalang tao, hindi ko inabala yung mga tatay nila. Kung gustong tumulong na lang. Pero hindi na para maghabol-habol ako ng sustento. Nagsisikap na lang ako mag-isa kung paano ko matutustusan yung pangangailangan nila. Diba? Na wala akong inaabalang tao, hindi ako naging pabigat sa ibang tao, 'di ba? Nakakahiya, naman lait, na gano'n ang itsura ng buhay mo. Tapos, wala ka pa namang nasasabi sa buhay, 'di ba? Yung isa, parang daga na kung saan saang lungga sumusuksok, walang sariling masuksukan. Maya't maya pinapalayas ng tinitirhan kasi wala nang maibayad sa upa. Yung isa naman, nag-asawa, walang hanap buhay, lasinggero pa, nakitira sa bahay ng biyenan, nagpakargo pa doon sa biyenan. Kaya namatay ng maaga yung biyenan niya dahil na-stress yun sa kanya. Mag-uwi ba naman ng palamunin yung asawa palamunin na, lasinggero pa. Yun, namatay agad sa stress. 'Di ba?
kahit yung si Botete, hindi naman yung tanggap ng biyenan niyang lalaki. Sino mo namang matutuwa na mag-aasawa ang anak mong babae tapos walang trabaho yung mapapangasawa, 'di ba? Okay lang sana kung simple lang yung buhay nila kung nakikita na nagsisikap. Diyos ko bukod sa mga batugan, walang mga alam na trabaho, mga mabisyo pa. Oh my. Hindi naman natin yun sila masisisi kasi sila kasi yung mga lumaki na wala naman talagang maayos na gabay ng magulang. Tulad ni Banong. Si Banong na yung nanay niya yun pa yung nagtutulak sa kanya na maging balahura siya kasi pag hindi naging balahura yung anak niya, wala din siyang lalamunin kasi ang ginawa ng negosyo nung nanay yung anak. bahala ka dyan maging masama ka, basta ang importante magbigay ka sa akin ng pera. 'Di ba? Yung isa naman, wala, tinapon ng nanay niya yun. Unwanted child nga yun eh. Kaya hanggang namatay yung nanay niya, hindi na siya binalikan, hindi niya na nakita. Mas ginusto pa ng nanay niya mamatay na lang sa ibang bansa kaysa makita siya dito. So, yun yung mga buhay nila. Kaya hindi naman nakakapagtaka na ganyan ka balahura yung mga nila, yung mga ugali nila, 'di ba? Yun lang, ganun lang kasimple ang ang pangarap ko sa buhay. Tahimik ka, pero nandyan lagi ang gabay sa iyo ng Panginoon. Mas mapayapa yung utak mo nun kasi wala kang inaapakan or sinasaktan na tao. Kung meron man, yung mga bagay na hindi mo sinasadya, normal naman yan. Pero bumabawi ka sa bandang huli. Diba? Hindi mo isinasabuhay yung maging masama. At yun ang pangaral na palagi kong bibit-bitin hanggang sa pagtanda ng mga anak.